Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Good morning po sa mga umagang oras, good afternoon, at dito po sa Asia ay gabi na nga po mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at nagpapatuloy, masigasig pa rin sa kabila ng maraming alalahanin sa buhay, problemang samutsari sa mundong ito na hindi po natin maiiwasan sapagkat tayo nga po ay nasa kasalukuyang sanlibutan na isinumpa sa kasalanan. At natural lamang po na meron po tayong sufferings of this present time gaya ng nasusulat. Ngayong gabi ay pagpapatuloy po natin mga kapatid ang ating pong theme na pinamagatang is rightly dividing the word of truth and applicable to all scripture. Yan po yung ating pinag-uusapan pa rin at part 2 na po tayo mga kapatid. At nagkaroon nga po tayo ng contextual study dito po mismo sa ating pong key verse na 2 Timothy chapter 2 verse 15, kung saan sinabi ni Paul, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita. Salamat po sa inyong katapatan, kabutihan, biyaya, sa inyo pong mga pagpapalang pinagkaloob na sa amin bilang kabahagi ng iyong katawan. At salamat po sa mga salita mo na iyong pinagkaloob sa amin, na kung saan ito ay naglalaman ng mga purong salita, mga makatotohanan ng mga salita, na kung saan ay inihayag mo sa amin ngayon at narito sa aming mga harapan, nasa amin mismo, Panginoon, ang mga kasulatan. Naway pahalagahan po namin ito at mahalin at magamit, Panginoon, ang kapangyarihan nito sa pangangaral sa mga hindi paligtas at gain na rin sa mga ligtas kabahagi ng iyong katawan. Papunuan mo siyan at malalahati, hindi ang aming mga sarili. Kami po ay mapatibay, mapatatag sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Balik tanaw po tayo saglit mga kapatid sa ating pong ginawang pagtalakay last Sunday. So nagsimula po tayo sa verse 7. Pinakikita ni Paul ang kahalagahan po ng pagkukonsidera doon sa kanyang mga sinasabi. Consider what I say. Hindi lamang po isang salita yan, hindi lamang po naglalaman ng ilang mga kataga, kundi may doctrine involved sa sinasabi ni Paul dito po sa talatang ito. At kung gusto po nating maintindihan ang mga sinasabi ni Paul, ay i-consider po natin ito, tanggapin po natin by faith, sapagkat ito po ay nasa mga kasulatan na, at magkakaroon po tayo ng understanding in all things, particularly sa mga bagay na kanyang tinutukoy, iniya-address sa atin. At dito rin, hindi ko na po iisa-isahin lahat, ay sa verse number 8, halimbawa ay binanggit ni Paul ang tungkol sa kanyang my gospel. Diyan ay nakot po niya si David. Ang Panginoong Kristo ay seed of David. So, hindi po natin maintindihan sa konteksto lamang na ito ang tungkol sa pagiging seed of David ng Panginoong Kristo kung hindi po tayo babalik sa mga kasulatan, sa Holy Scriptures na binanggit po sa chapter 3 verse 15. So, napakaraming mga verses niyan to consider, to study, hindi lamang sa mga sulat ni Paul. At mahalagang paksayan, subject sa buong kasulatan, actually mga kapatid. Then, ginamit din po sa verse 8 yung mga katagang my gospel. So, hindi lamang po natin ililimita sa verse na ito yung mga katagang my gospel, dahil ginamit po rin ni Paul yan sa Romans chapter 2 at chapter 16. So, para maintindihan natin, kailangan natin gamitin ng ilang mga verses, suriin, dahil yan nga ibahagi ng tinatawag na the word of truth. Kasama po sa tinatawag na rightly dividing the word of truth. At sa verse 9, binanggit nga ni Paul in relation to the gospel, may gospel na kanya ipinangaral na siya ay nagtitiis bilang isang evildoer, sabi niya sa verse 9. At dahil nga dyan ay humantong hanggang sa pagkakatanikala o pagkakapiit ang kanyang sarili, ang kanyang ginagawang pagmi-minister of the gospel of the grace of God. Subalit hindi po napigilan si Paul na magsalita tungkol sa mga katotohanan ito. Now, sa verse 10, 11 to 12 ay may issue po ng reigning with Christ. Ayan, so we're going to understand
kung paano pang isang member ng body of Christ ay makikipagharing kasama ng Panginoong Kristo, ay hindi lamang po ulit tayo dito tutunghay o mag-aaral. We have to go to other epistles of Paul para maintindihan po natin kung anong klase ng suffering yung dinesign ng Diyos para sa mga members ng church, the body of Christ. So, ang ating reigning with Christ in the heavenly places ay nakakondisyon doon sa ating pagsasuffer, pagtitiis kasama ng ating Panginoong Kristo in this life. At demonstrated po sa buhay ni Paul yung sufferings of Christ na yon. Yung mga katagang sufferings of Christ, afflictions of Christ in my flesh, sa katawan ni Paul ay naihayag mismo sa kanya. At siya po yung ating sinusundang pattern or example, mga kapatid, tungkol sa bagay na yan. Hindi lamang po sa doctrine, sa aral, sa kanyang pagiging apostol or minister, preacher, teacher ng Gentiles, kundi pati yung kanyang paglilingkod, service, manner of life. Sinusundan po natin yan by faith. Hindi dahil idol po natin si Paul. Mali po yun. Dahil sinusundan po natin yan by faith dahil yan ang nakasulat sa Scripture, sa all Scripture. So, para maintindihan natin yan, yung mga verses na yan, we have to go to other parts of the Scripture. Maging sa mga sulat ni Paul, mga kapatid. At tinunghayan po natin ang ilang mga talata tungkol dyan. Then, let's now move on. So, dito po sa verse 14 ay may warning po si Paul tungkol sa mga words to no profit sa verse 14. So, napakahalaga ng mga katagang rightly dividing the word of truth dahil pwede tayong mahulog sa mga salitang walang pakinabang. Words to no profit. Na kung saan ang marami dyan po nagbibigay ng emphasis. They strive, they make effort for words to no profit. Wala mismo sa Scripture. Kaya po mga kapatid, hindi po tayo gumagamit ng mga theological terms. Iniiwasan na po natin para hindi po tayo mapabilang doon sa mga binabanggit ni Paul dyan na gumagamit ng mga salitang walang pakinabang. So, ang mga salitang ginamit lang sa Scripture, dahil to po ay word of truth o words of truth. Mamaya magbabasa tayo ng ilang mga verses. May faithful words, sound words na binabanggit si Paul sa kanyang mga sulat. Ito lang po yung ating panghawakan. Ito lamang po yung ating paniwalaan. Yun po ang pinakikiusap ko, mga kapatid. Ang malungkot ang natatanim po sa isipan ng maraming mananampalataya na mas natatandaan nila at mas may impact na kalulungkot yung mga theological terms, yung mga man-made doctrines or man-made words and expressions. Yun po yung nakakalungkot. Yun ang mas natatandaan. Pero yung exact words, dahil naniniwala naman tayo may authority tayo, final authority, perfect word of God, hindi po natatandaan ng marami. Sabi nila, mahirap daw pong intindihin ang King James Version of the Word of God. That's not true, mga kapatid. Kung ating pong ulit-uliting pag-aaralan, iintindihin, sasaliksiking maigi, matututunan at malalaman natin, madidiscover natin ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang mga exact words na ginamit or exact expressions. Tatandaan natin na itong mga words ng all Scripture ay hindi po ito words of men's wisdom. Hindi mga salita na nanggaling sa karunungan ng tao, na itinuturo ng karunungan ng tao. Not of men's wisdom teaches, sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 2, kundi but the Holy Ghost teacheth. Kung ano yung tinuturo po ng banal na Espiritu. Okay? At ang Espiritu nagtuturo sa pamamagitan ng words. Ni-reveal ang will of God, ang Word of God kay Paul. Narito at mismo sa 1 Corinthians 2, ay verse 13, comparing spiritual things with spiritual. Yun po yung words na nanggaling mismo sa Diyos at yun po yung words na ginagamit ng Holy Ghost to teach us in that particular context may issue ng mystery. Okay, the mystery of the crucifixion of Christ na hindi alam maging ni Satan and his cohorts in the past. Walang nakakaalam na sons of men dahil mystery nga po yan, mga kapatid. So, tinago ng Panginoon yung lihim na yan at yung mga salita na nagpapaliwanag, yung mga words, na mismong galing sa Diyos ay inihayag kay Paul. At Paul was writing or sinulat po niya yon
by of course the guidance of the Holy Ghost. Kaya nga ang scripture ay given by inspiration of God. Kaya tinatawag natin Word of God yan. Okay? Ayan. So, kung hindi po mapapakinabangan o hindi po words na may pakinabang ang gagamitin ng isang mga ngaral na magtuturo, okay, hindi po makapagpapatibay yan. Magre-resulta po yan sa ungodliness. Actually, kung pupunta ka sa verse 16, yung hindi po nag-observe ng rightly dividing the word of truth sa exact words ng scriptures, lilikha lang po ng ungodliness sa mga mananampalataya. At sabi nga ni Paul dito sa verse 14, subverting or overthrowing, entirely destroying, nakasisira lang sa mga tagapakinig. Imbis na mapatibay, ma-edify spiritually, no, ay hindi na po. Ang napapatibay o ang pinagtitibay ay ang salita ng tao. Wala po talagang spiritual edification yon, sa totoo lang mga kapatid. Maaring may impact po siya sa emotion, sa karunungan ng tao, na impress tayo, but sa spiritual life natin wala pong impact. Kinalulungkot ko pong sabihin. Okay? So, dito na po tayo mga kapatid sa verse 15 sa ating main text. Ngayon ay again ipuprove natin through this verse and the following verses yung sa context mismo, hindi lamang sa chapter na ito kundi sa book itself, dahil iisa lang naman ang author niyan, si Paul. So hindi po iba ang kaisipan niya dahil iisang writer o ginamit ng Panginoon na paghayagan nung isulat niya ito, written or given by inspiration of God. Kaya hindi niya iko-contradict ang kanyang sarili. Yan. Nasa context pa rin tayo. So pag sinabing context, yung mga surrounding verses, preceding na una at sa mga sumunod, and then we can expand kahit dun sa susunod na chapter or before chapter 2. Kasi kasama lahat yan sa isang aklat. Hindi pa rin maling paraan ng pag-aaral yun. Dahil ulitin ko, isa na ang sumulat niyan, si Paul. Okay? Dito po sa verse 15, memoryado na po ng karamihan mga kapatid, ang purpose po ng pag-i-study is malinaw naman na nakalagay dyan. To show thyself approved unto God. So, this is not to please ourselves. This is just not a product. Hindi po ito produkto ng ating kaisipan kung bakit tayo mag-i-study. I will do this upang sa ganun ay mabigyang kasiyahan ko ang Diyos by myself. Now mismo ang Diyos ang nagsabi, study. So if you believe this, no, if you believe this, take God His word by faith. Ika nga mga kapatid, ano po, you will do this. Hindi mo iniisip na ito'y sarili mong kaisipan o produkto ng iyong pag-iisip at i-claim na ikaw ang issue. Hindi po. Ayan mga kapatid, instrumento lang po tayo, ulitin ko po. So yung salitang study, ang ibig sabihin po yan is to setting of the mind or thoughts upon a subject. Ayan. Hence, application of mind of books, yan, or to arts or science or to any subject for the purpose of learning what is not known before. So, study also mean giving attention to something, meditating, okay, something like that. Ano ba? Yun po yung meaning ng salitang study. At yung pag-study in this verse cannot be separated from the Word of God or from the Word of Truth. If I'm going to study, no, to show myself approved unto God, it must be the Word of God. So it must be through, okay, the Word of God. O the Word of God itself ang aking pag-aaralan o ang ating pag-aaralan mga kapatid. Yan po yung command ni Paul kay Timothy bilang isang workman, isang manggagawa, lalaking manggagawa mga kapatid. Okay? So yun po yung kahulugan ng word na study. Itong word na study ay ginamit din po sa Ecclesiastes chapter 12. Ginamit din po sa 1 Thessalonians chapter 4 at dito nga po sa 2 Timothy chapter 2. Saglit na silip lang po mga kapatid, na po. So dito po sa Ecclesiastes 12:9, moreover because the preacher was wise,
He still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed and sought out and set in order many proverbs. So, batid natin na si King Solomon ang sumulat nito at may wisdom of God na ipinagkaloob niya bago niya na isulat yung proverbs at itong aklat na ito. So, tinatawag din po siyang the preacher sa verse 10. The preacher sought out to find, notice, acceptable words. Of course, yung mga acceptable words na yun ay nakasulat din mismo sa kanyang mga sinulat, dalawang aklat, actually tatlo, no? Proverbs, itong Ecclesiastes at saka Song of Solomon, no? So nandiyan yung mga acceptable words. Then tuloy natin, and that which was written, nakasulat, and we have now at least 3 books na nakasulat, was upright. Then tinawag niya yung acceptable words na yan na words of truth. Plural yung pagkakagamit ng salitang word, no? Words of truth. Dahil naglalaman ng maraming words, itong word of truth sa pangkalahatan. The words of the wise, verse 11, are as gods, excuse me, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. So, malinaw na dito sa context na ito, no, kung babalikan natin yung verse 12, okay, nandiyan po ginamit, mga kapatid, yung salitang study, okay. Let's go back to verse 12. And further, by this, my son, be admonished, of making many books there is no end, and much study is weariness of the flesh. May katotohanan naman yon na ang pag-aaral ay nakapagbibigay kapaguran sa ating laman. Parang na-exhaust yung ating lakas kapag we spend much time sa pag-aaral. Kung nag-i-spend ka halimbawa ng 5 to 6 hours or the whole day, no? May mga ganyan nag-aaral, no? Sa salita ng Diyos, no? Hindi kontento sa 1-2 oras dahil lalo na kung hinahanap mo talaga yung kahulugan, iniisa-isa mo yung mga salita, expressions, maging kama, mga tuldok sa salita ng Diyos dahil Word of God nga yan. Yun ang dapat nating pagtingin dito. Hindi to ordinary book. Kaya we should have the right attitude. Kagaya ng attitude mismo, no? Sabi nga ng Diyos mismo, sabi ng salmista is, thou hast magnified thy word above all thy name. So, ganun po ang dapat pagtingin natin sa Word of God. So, bagamat yan ay nakapagbibigay ng kapaguran sa laman, sa espiritu ay nagbibigay naman ng kalakasan, mga kapatid. So, yung inner man natin na-strengthen, okay, nare-renew day by day through the Word of God. So, yun yung magandang resulta, magandang bunga, mga kapatid. Maliban na nga lang kung aklat na pangmundo lang, human wisdom ang nilalaman, napapagod ka na, wala pang spiritual benefit, mga kapatid. Kaya, spend time with the Word of God. Hindi mo pagsisisihan yan. Okay? Kapag talagang inaaral mo ang Word of God. Dinesign talaga ng Diyos yan to strengthen us, to create peace, rejoicing, comfort, edification in us. Ayan, mga kapatid. At profitable nga yan for doctrine. Inuulit-ulit natin. And so forth. Ayon sa 2 Timothy 3:16. Okay. So, another verse ay sa 1 Thessalonians 4:11. Sabi ni Paul, and that you study, nandiyan po yung salitang study, to be quiet, and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. So, nandiyan po yung salitang study to be quiet. Pag-aralan mo maging tahimik. And you can have an idea how to be quiet, okay? Something that pleases God, ano? Pamumuhay ng tahimik at ginagawa yung sariling business through the Word of God pa rin. Tinuturoan tayo ng Word of God how to conduct ourselves and do our own business. Yung magkaroon tayo ng pinagkakaabalahan, trabaho, it relates to works. Kasi work natin, job. Kasi sabi niya, and to work with your own hands. So, I believe na yung business dito is something to do with something na magagamit mo to make a profit, no? Through your own hands, pagtatrabaho, dahil iniutos ng Diyos yan. Sa ating mga members ng Body of Christ, ngayong dispensation of the grace of God, ay ang sinasabi ng Diyos to provide our material needs is to work with our own hands. Diba? Sabi nga ni Paul, if any man provide not for his own, 1 Timothy 5:8, he is worse than an infidel. So,
ganun po kung papaanong kumilos ang Diyos ngayon sa atin upang matugunan yung ating mga physical needs. Dahil kung spiritual ang pag-uusapan, we have all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Wala natin kailangang blessings pa. Yun ang tunay na blessings natin ngayon, spiritual blessings. Okay. So, yan yung isang pagkagamit ng word na study. At maliban dyan ay wala na pong verses sa scripture na kung saan ginamit pa yung word na study. So, yung word na study is connected pa rin sa Word of God. Hindi natin pwedeng ihiwalay dahil again, ang ating aral, ang ating pamumuhay, ang ating paglilingkod, nakabatay lahat yan sa kinikilala nating final authority, ang salita ng Diyos. Anong mong bagay na gagawin mo, iniisip mo, binubuo mo sa isip mo na hiwalay ang Word of God, hindi na makalulugod sa harapan ng Diyos. Ayan mga kapatid. So, bigyan din lang din po natin mga kapatid itong mga katagang word of truth. Okay? So, itong expression na rightly dividing, isang beses lang yan ginamit sa buong kasulatan. But that doesn't mean na dahil minsan lang beses ginamit ay wala siyang kahalagahan o hindi siya binigyang pansin, binigyang diin sa lahat ng kasulatan. Well, minsan ginamit, pero mabigat po yung emphasis ng expression na yan na as we can see, we can prove na all scripture is involved dyan sa expression na yan, yung tamang pagkakabahabahagi ng salita ng katotohanan. So, titignan natin yung expression na the word of truth. Hindi po exclusive na ginamit dito sa verse na ito, itong expression na the word of truth. Ito pong expression na ito ay ginamit ng 5 beses sa lahat ng kasulatan. Yung mga katagang word of truth. Yan ay ginamit sa Psalm 119 verse 43, 2 Corinthians 6:7, 1:30 ng Ephesians, 2 Timothy 3:15 nga ito, at James 1:18. Hindi po po natin may isa-isa lahat yan. Okay? At sa Ephesians 1:13 ay may specific. Yung word of truth doon is the gospel of your salvation. So, depende sa context. Minsan ay kagaya ng sa Ephesians 1:13, ang tinutukoy na word of truth ay yung the gospel of your salvation. But in some parts of the scripture, halimbawa sa Psalm 119, mga kapatid, no? We cannot deny the fact na yung expression na the word of truth ay tumutukoy sa kabuuan ng mga kasulatan. Okay? Halimbawa, basahin po natin ang Psalm 119, verse 43. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hope in thy judgments. So notice, nandyan yung mga katagang ang salita ng katotohanan. Now, kung sisilipin po natin halimbawa, mga kapatid, itong mga katagang ito na ginamit sa Psalm, more than 30 times na ginamit yung salitang thy word. Although, minsan lang ginamit yung expression na the word of truth, pero sa context, ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos. So, yung expression na thy word, ang iyong salita, more than 30 times. Hindi ako nagkakamali, 33 times. Okay? At nandiyan din yung mga katagang words. Maliban sa mga katagang the word of truth, nandiyan din yung mga katagang the words of truth. Dito rin mismo, you can read the whole chapter, mga kapatid, and find out for yourself mula verse 1 hanggang sa 176, the longest chapter. Okay? In the Word of God, itong Psalm 119. And you will notice, no? Na yung words, the word of truth na binanggit sa verse 43, ulitin ko po, tumutukoy sa salita ng Diyos. Thy word. Halimbawa, sa verse 11, thy word have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. Sa 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun po yung mga tagang ginamit, no? Sa verse 89, thy word, forever, Lord, thy word is settled in heaven. At maliban dyan, yung mga katagang the word, ginamit din po dyan yung mga katagang the truth, no? Thy truth, no? Halimbawa, titingin po tayo lang ng mga verses, no? Dito po sa
sa Book of Psalms 119, no? Ginamit din po yung mga katagang truth, okay, judgments, thy law, which speaks of the Word of God. Lahat ng yan, mga kapatid, may kaugnayan lahat sa salita ng Diyos. So, ang punto ko lang, yung salitang the Word of truth ay tumutukoy specifically sa Word of God, sa pangkalahatang salita ng Diyos, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, all Scripture. Ayan. At makikita din po natin yan mamaya sa ating pong pagtunghay, pag binalikan po natin ang 2 Timothy chapter 2. Yan. So, please read Psalm 119 and discover for yourself kung kanino ba tumutukoy ang mga katagang the word of truth na binanggit po dito sa ating verse na binasa sa 43 I should say, 119:43, and you will find out na ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Okay? At pangkalahatang salita ng Diyos. Okay. So, itong expression naman ng words of truth, no? Plural, words of truth, ay makikita rin naman natin yan sa Proverbs 22 verse 21. Kanina, nabasa natin, Ecclesiastes 12:10. At meron din po yan sa Acts 26 verse 25. So, may kaugnayan din po yan sa salita ng Diyos. Words of truth. Galing din po yan sa Diyos. So, the Word of God is composed of words. Di po ba? Batid natin yan sa Psalm 12:6 and 7. The words, plural, of the Lord are pure words. And then, bawat salita, Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. Dito mismo, din sa Psalm 119, ay binanggit po yung mga katang, thy word is very pure. Ayan. So, ayan po mga kapatid. Then, ito pong, gaya ng sinabi ko, ito pong mga katagang words of truth or word of truth ay associated nga po, no? Doon sa mga binanggit ko kanina na mga expression, the Word of God. Okay? And then, kung halimbawa naman, tutunghay po tayo dito sa context mismo ng 2 Timothy chapter 2, can we prove din ba na yung Word of Truth, no, na ira-rightly divide sa verse 15 ay tumutukoy din sa Word of God? Okay, tingnan natin halimbawa, verse 9 ng 2 Timothy 2. Yung expression na the Word of God ay ginamit ni Paul. The Word of God is not bound. So, itong mga katagang the Word of God ay tumutukoy din sa mga kasulatan o sa kabuuan ng salita ng Diyos. So, hindi mo pwedeng ilimita sa isang passage lang yung mga katagang the Word of God. Although, sa verse na yan, ito'y tumutukoy sa my gospel, no? May specific. But, again, you cannot just explain yung expression na my gospel from that context alone, from that verse alone. You have to go to other parts of the scripture. Gaya ng binanggit ko, Romans chapter 2, 16, 25, yung my gospel. At siyempre, may mga references pa yan sa mga sulat ni Paul to prove kung bakit ginamit niya yung mga katagang my gospel. Yan. Hindi niya pag-aari yan, kundi yan ay hindi siyang originator, no? Ginamit niya expression na yan dahil sa kanya ini-reveal yung gospel na yun, kakaibang gospel, doon sa mga naunang apostol sa kanya. Kaya nga niya tinawag na my gospel. So, there's a lot of verses in the Word of God na yun ay revelation sa kanya ng Panginoon sa Kristo. Kaya tinawag niyang my gospel. Okay. So, yung mga katagang the truth dito sa context ng 2 Timothy 2 ay ginamit din sa verse 18, verse 25, no? Chapter 3, verse 7, verse 8, the truth po na expression sa chapter 4, verse 4. Preach the word. Ayan. Or, for the time will come that they will not endure sound doctrine sa verse 3, and then, yung iba ikikiling nila yung kanilang pandinig sa katotohanan. No? They will turn to fables. Yan po yung mga sinasabi ni Paul sa 2 Timothy 4. And then sa chapter 1, verse 13, the same book ay ginamit yung mga katagang sound words. Kaya mula rin yan sa Panginoon at nandito na nga sa scripture, sa mga sulat ni Paul. The Holy Scripture sa chapter 3 verse 15, although tumutukoy ito sa Old Testament scriptures, na the so-called, but still, yung word of truth ay hindi nakalimit sa isang particular
particular subject lang o particular chapter or book lang, kundi it even includes the Holy Scriptures. At yun na nga, sa chapter 3 verse 16, all Scripture. So, yung word of truth dyan ay all Scripture. Okay? Yung expression din na the word sa chapter 4 verse 2. Now, kung tayo po ay halimbawa tutunghay sa tinatawag na Old Testament, merong mga salita or key words or expressions na could help us understand, maintindihan natin ang ipinupunto ni Paul, no, sa 2 Timothy 2:15 na rightly dividing the word of truth. Kaya tandaan natin, ang salita ng Diyos ay authored by one person lang. Ang Diyos yan, no? We will say, o yung Godhead. Involved naman lahat sila, ang Father, Son, and Holy Ghost. Okay? Sila yung nagbuo, no? Godhead may kinalaman sa pagkakabuo ng all Scripture. Okay? So, let's turn to halimbawa, Nehemiah 8:8. Sa panahon ng kautusan, under the law in time past with the nation Israel. Okay? So, they read, notice, nagbasa sila, no? Ang mga believing ang Israel ito, no, in the book of the law of God. So meron silang book of the law of God. At that time, of course, wala pa sila ng scripture na kagaya natin na 66 books, no. Meron lang particularly ng mga naisulat ni Moses or yung law of Moses or law of God, no, na ibinigay kay Moses, no, given by Moses, yung law na yun, no. So yun yung kanilang scripture, yun yung kanilang word of God. Okay? At notice, no? Ulitin ko lang. So, they read in the book of the law of God distinctly. So, meron na rin emphasis ng distinction. Kahit doon pa lang sa aklat na yan, may distinction. So, ang right division kasi, hindi lang naman ini-apply lang yan sa ilang book, ilang group of books, no? O particular books na naka-address sa isang grupo ng tao o ibang grupo ng tao. Although, totoo yun. But, doon sa book of the law na yun, na iisa, although 5 yun, na kung halimbawa, yung book of the law, pagsasama-samahin, 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, no? Tinatawag na as one book yan. Gaya lang sa atin din ngayon, all scripture, no? 66 books, no? Ay, they read, sabi nga dito, distinctly. So, meron talagang emphasis ng distinction, and then, hindi lang pinakita, binasa yung distinction, kundi they gave the sense. Ibig sabihin, binigay yung meaning, no? Binigay yung kahulugan o yung interpretation. Then, caused them to understand. Yan, yung tatlong bagay. May pagbabasa ng distinctly, giving the sense, okay? And then, caused them to understand the reading. So, doon pumapasok yung tinatawag na enlightenment. Pag naintindihan, na-enlighten ka. Naintindihan mo, naliwanagan ka kung ano yung sinasabi doon sa salita ng Diyos. At in this particular there's a passage is yung book of the law of God. So it could be applied to all scripture yan, mga kapatid. Kaya napaka-importante yung rightly dividing. So dito may idea na po ng rightly dividing the word of truth. Okay? Marami pong mga example sa kasulatan na ang Diyos ay talagang may distinction. Halimbawa, sa law, dahil binasa natin, may sinasabing they read in the book of the law distinctly. So, batid ng Israel. Example lang po ito, marami yan. Wala po tayong time para talakayin. Halimbawa, binabasa ko na po ito, Leviticus 20:26. And ye shall be holy unto me. So, ang Diyos nagsasalita sa kanyang bansa, kayo ay banal sa akin. So, sila ay mga ibinukod ng mga tao, separated from other nations, from the Gentile nations. Iba ang Israel sa ibang mga nations in the past. Okay? Sabi niya, for I the Lord am holy. So, binukod niya sila as holy dahil ang mismong nagbukod, holy, ang Panginoong Diyos. No? And have severed. Yung salitang severed, ibinukod yun. Separated, no? From other people, that ye should be mine. Alam ba yan ng mga Israelita? Of course, alam nila, nasa book of the law of God yan. Okay? So, kung tutunghay naman po tayo sa ating panahon ngayon, comparing doon sa nation of God or people of God in the past, meron din people of God ngayon. At we know for sure kung sino yan, yung tinatawag na body of Christ. So, yan ay distinct, no?
from the nation of Israel, of course. Dahil national po yan, bansa. Ang body of Christ, hindi naman po siya bansa. Composed of individuals galing sa mga bansa na walang pinagkaiba, Jew and Gentile. Okay? So, kung halimbawa tutungay pa tayo sa ilang mga bahagi ng kasulatan, marami po, no, proof na ang rightly dividing na principle ng pag-aaral, okay, o pagtuturo ay applicable, mga kapatid. Ito po ay halimbawa, example, Isaiah 9, no? Verse 6 to 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. So, ito po isang prophecy, hundreds of years, no, na i-prophesy, na ihula na. At ito'y alam natin, natupad sa ating Panginoon Kristo. Unto us a child is born. At was fulfilled yan nung ang Panginoon Kristo ay pinanganak na nga. A son is given, pinagkaloob sa bansang Israel. Prophecy particularly sa kanila yan. Promise ng Diyos sa kanila yan. Yan yung seed of David, no, na tinutukoy ng mga kasulatan. So, the notice sa verse na ito, and the government shall be upon his shoulder. Ang tanong po, mga kapatid, yun po bang a son is given sa Israel ay naipagkaloob ba? A child is born, a son is given? Yes, of course. We can prove that. What about the government shall be upon his shoulder? Yung nakikita na natin siya, gaya ng binabanggit sa Psalms na governor of the nations. Na siya'y nakaupo na sa kanyang trono at siya ay naghahari na, kinikilala ng hari ng mga bansa, ng mga kingdoms of this world, kagaya ng sa Revelation 11:15. Hindi pa po natin nakikita ang ganun yan. Na yung gobyerno nakaatang na ngayon sa kanyang balikat, namumuno na siya, no, at kinikilala na siyang King of Kings, no, Lord of Lords, at tinatawag na siyang Wonderful ng mga bansa, Counselor, Mighty God. Nagpupuntahan na sila doon sa bansang Israel, from the rising of the sun to the going down of the same. Sabi ng Psalm 113, wala pa pong ganon. Wala po. Dahil future pa po yun. The increase of his government and peace, there shall be no end. Wala pa pong gobyerno na nag-i-exist mismo ang Panginoon. Dahil wala pa siya sa kanyang established kingdom, sa kanyang trono sa bansang Israel. Kaya wala pang peace. Yung peace na totoo ay darating pagparito ng Panginoon. No, dahil siya yung tinatawag na Prince of Peace. Ang gulo ng mundo ngayon, mga kapatid. Okay? Yung authority binigay, yung position ibinigay na. Pero yung actual na nakikita natin nandiyan naghahari, wala pa. Hindi pa natin nakikita ang ganyan. Yan ang pinupunto ng Hebrews chapter 2, 8 and 9, mga kapatid. So, yung sinasabi niya dito na yung peace, walang katapusan, upon the throne of David, di pa natin nakikita ang ganon. And upon his kingdom to order it, hindi rin po siya nag-order sa kanyang kaharian ngayon. Wala nga doon ang kaharian sa Israel at ungodly nation ng Israel ngayon, ano? Okay, establish it with judgment, with justice from henceforth forevermore. Wala pa po yan, mga kapatid. So, sa dalawang verse na ito, kung hindi po natin na-applyan ng rightly dividing, hindi natin maintindihan. So, meron talagang right division dito, mga kapatid, na nakikita natin. Prophesied as one, sinalita, pero yung fulfillment ng buong passage na ito, hindi natin nakikita. So, it involves time. So, sa pag-aaral ng Word of God, importanteng makita natin yung timing ng fulfillment ng prophecy. Kaya, hindi po pwedeng sabihin ang time past, now at to come ay walang kaugnayan sa rightly dividing the word of truth. Bigyan ko po lang ng pansin yun, mga kapatid. No? Yung pong salitang time past, hindi ba nasa word of truth yan? Di ba word of truth yun? Yung but now, hindi ba word of truth yun? Yung to come, Hebrews 2, verse 5, 6, 5, di ba word of truth yun? So, rightly dividing the word of truth. At kapag inaano mo yung word of truth, the word of truth will tell you, you need to give distinctions to time. Periods of time. Yun po ang sinasabi ng Word of God. So, dito sa verse na ito, applicable yung may prophecy in time past, okay, at na-fulfill sa first coming ng Panginoon. I will use the expression first coming. And then yung siya ikikilalanin as the Prince of Peace, Counselor, and so forth.
nakaupo sa throne of David, establishing kingdom, wala nang katapusan ng peace. Okay? In the future yun. Hindi yan nangyari sa now. Okay? Hindi nangyari. Dahil nagkaroon ng postponement, yung establishment ng kingdom. It will be fulfilled in the world to come at Christ coming or second coming. Isaiah 61 verses 1 to 2, madalas na pong kinukot ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, rightly dividing ito. The Spirit of the Lord God is upon me, sabi ng ni Prophet Isaiah, but this is speaking of the Lord Jesus Christ. Ano po? Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek, He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. So sa Isaiah 61, 1 and 2, makikita nyo yung kabuuan ng prophecy. Makikita natin dyan, mga kapatid, na from verse 1 to verse 2, ay, ang verse 2 sa Isaiah 61, 1 and 2 ay nagtapos sa semicolon. Pero look 4 verse 17 to 21. So, ito, ng Panginoon ay nandito na. And the words delivered, no? Luke 4:17 ang umpisa. Delivered unto him, sa ating Panginoon Kristo, the book of Prophet Isaiah. The same chapter na binasa natin, yan mismo yung babasahin ng Panginoon. And when he opened the book, he found the place where it was written, ayan na, the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel, okay, to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, comma, then sa verse 19, Luke 4, to preach the acceptable year of the Lord, upang ipangaral ang katanggap-tanggap na taon, or year of the Lord, then period. Compare mo yan sa Isaiah 61 verse 2. Hindi po yan period. To proclaim the acceptable year of the Lord, comma. And then may continuation. And the day of vengeance of our God, to comfort all that are all that mourn. Pero ang Panginoon nag-stop doon sa to preach the acceptable year of the Lord. Piniryudan niya yung comma. Okay? At ang sabi niya sa verse 20, and he closed the book, yung book of Isaiah, and gave it to the minister and sat down. Umupo na siya. Nagtinginan na silang lahat sa kanya, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Then sinabi ng Panginoon, and began to say unto them, this day, sa araw nito, at that time na binasa niya yun, no? This scripture is this scripture fulfilled in your ears. Na fulfill sa inyong mga tenga. Sa earthly ministry ng Panginoon, natupad po itong sinabi niyang to preach the acceptable year of the Lord. Tumuldok siya pero kama doon. Pero yung continuation sa verse 2 ng Isaiah 61 verse 2, yung the day of vengeance, yung araw ng paghihiganti ng ating Panginoon, hindi pa po nangyari yan sa pagparito ng Panginoon sa kanyang first coming. Kama, pero hanggang ngayon wala pa yung vengeance. It takes a kama, pero 1,000 taon na ang nakararaan. At dyan sa kama na yan, wala pa dyan in view yung mystery noon at that time. Pero naiintindihan na natin, may hindsight na tayo, na yan ay dyan pala sa kama na yan, no? Ay magkakaroon ng dispensation of the grace of God dahil mystery nga yan. At pagkatapos nitong dispensation of the grace of God na ito, yung vengeance, the day of vengeance of our God, yun na po yung susunod, mga kapatid. So right division po yan. May involved po bang time? Yes, of course. Meron. May time pass sa earthly ministry ng Panginoon na fulfill yung sinasabi niyang to preach the acceptable year of the Lord. Pero yung the day of vengeance, hindi po natupad sa now. Dahil meron po tayong kakaibang dispensation ngayon, no? Pwede, kung pwede, gamitin ko lang yung word na program, pero wala po sa word of God yan. Ano po? Yan. At yung vengeance na yan ay to come. So, kung hindi natin gagamitan ng rightly dividing ito, hindi natin maiintindihan. Mami-misinterpret natin ang verse at mahuhulog po tayo sa kamalian. Magiging vain babbling lang yung pagtuturo natin. Mag-i-insist tayo ng words of no profit at gagamitin natin ng human wisdom. Imbes na just believe, no, kung ano yung sinasabi ng Word of God. Yan. So, napakahalaga ng right division, mga kapatid.
Now, another verse is sa Luke chapter 4. Chapter 4 pa rin, pero ito may kaugnayan dun sa temptation ng ating Panginoon sa Kristo. Babasahin ko lang po quickly mga kapatid at ipakita sa inyo yung punto. Medyo mahaba po yung passage na ito. Let's read from verse 1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days, verse 2, tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, Thou be the Son of God. Ito na po, yung panunukso ng Diablo. Command this stone that it be made bread. Gutom ng Panginoon dyan. Then sabi niya sa verse 1, Jesus answered him saying, It is written. So dito makikita natin na gumagamit din ng Panginoon ng salita. Okay? At nung makita ng Diablo na gumagamit siya ng scripture, okay? Upang depensahan ang kanyang sarili, ang kanyang ginagawa, gumamit na rin po ang Diablo ng scripture. Tignan po natin. That man shall not live by bread alone, but by every word of God. Sa ibang translation, wala na po itong every word of God. Yan, tinanggal po nila. And the devil taking him up into a high mountain, showed he unto him all the kingdoms of the world. Take note po in a moment. And the devil said unto him, sabi niya ng Diablo sa Panginoon, all this power I will I give thee. Ibibigay ko ang kapangyarihan ito. Lahat ng kapangyarihan ito, ibibigay ko sa iyo. Ipinakita niya yung kingdoms of this world. Okay? And the glory of them, yung kalulatian ng kingdoms of this world. Then notice, for that is delivered unto me. No? Inihain, ibinigay na sa kanya, kay Satan. Naagaw niya yan, under his possession yan. No? And to whomsoever I will give it. Pero ito yung kondisyon. If thou therefore wilt worship me, sasambahin mo ko. Okay? Ay magiging iyo na, yung kingdoms of this world, pati yung kalwalhatian yan. Pero ang sagot ng Panginoon, verse 8, Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan. Yan. Aalis niya, pinalalayas niya ang Diablo dyan. Ano? Get thee behind me, Satan, for it is written. So, gumamit na rin po siya ng kasulatan. Okay? Gumamit uli siya ng kasulatan. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Then, hindi pa rin sumuko ang Diablo. No? Talagang gusto niyang mahulog sa pagkakasala itong last Adam na ito. And he brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from thence. Ayan, magpatihulog ka dyan. Dyan sa tuktok ng templo na yan. Sapagkat nasusulat, yan, ito na yung sinasabi ko, gumamit po ng scripture si Satan dito, He shall give His angels charge over thee to keep this. Nasa Psalm 90 or 91, yung nagkakamali po, yung quotation na yan. And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dust thy foot against a stone. Pero ano po ang sagot ng Panginoon? Kahit ginamitan na siya ni Satan ng scripture. Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. So, nag-quote din po siya ng scripture, hindi lang sinalita, nakasulat din yan. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. So, hindi nagtagumpay ang Diablo dito. Ang punto lang. Anong point natin sa rightly dividing? No, notice na ini-offer ni Satan ng Diablo sa Panginoon yung kingdoms of this world at yung glory. Yan. Yan. Alam ng Panginoon na yung kingdoms of this world, dahil nasa prophecy yan, ay talaga namang mapapailalim, mailalagay sa kanyang paanan. Siya ang magiging King of Kings. Kanina, binasa natin. Siya yung magiging, yung sa government sa Israel, siya yung mag-order noon. At sa Psalm, ay siya magiging governor of the nations. Ano po? Yung kingdoms of this world ay magiging kingdom niya. Alam ng Panginoon sa Kristo yan. Na lahat ng kapangyarihan, no? Pagkatapos nga ng kanyang kamatayan, no? Inilibing na buhay, sabi niya sa Matthew 28:18, All power is given unto me. Yan. So, alam niya yan. Kaya lang, ang Diablo naman, dahil nga gusto niyang ang Panginoon mahulog sa pagkakasala at gumamit ng scripture pero hindi tama. Hindi rightly dividing. No? Ini-advance ni Satan yung paghahari sana ng Panginoong Kristo. Gusto nang tanggapin, gusto ni Satan na tanggapin na ng Panginoong Kristo yung paghahari supposed to be sa buong mundo, yung power, yung authority na ibigay sa kanya. Pero bakit hindi tinanggap ng Panginoon yan? Of course, isa sa mga dahilan, no? Maaaring may iba pang dahilan. Dahil alam, batid ng Panginoon na
pagkatapos ng kanyang kamatayan, ng kanyang sakripisyo, susunod yung kalwalhatian. So, meron talagang timing. Importante yung timing kung kailan matutupad ang isang prophecy. At alam ng Panginoon yung timing kung kailan. Kailangan mag-suffer muna siya. Kailangan mamatay, ilibing at muling mabuhay para makaupo sa trono ni David at maghari. At nakita natin na hindi din agad natupad, no? Sa pag-aaral ng Word of God, rightly dividing yung glory, hindi sumunod kaagad dahil again, meron palang mystery, no? Meron palang kept secret since the world began na purpose ng Diyos para sa body of Christ na involved din ang period of time, yung but now. So again and again, hindi natin pwedeng ilihis ang rightly dividing the word of truth, okay? Doon sa pagbigay pansin doon sa periods of time, merong involved na time. Gaya ng sa context na ito natin, sa passage na ito sa Luke chapter 4 at sa mga nauna pang mga verses na ating binasa. Maraming ganyan mga kapatid na kahalintulad sa mga kasulatan. Ayan, itong mga verses na ito na kailangang applyan po natin ang rightly dividing. At kahit mismo sulat ni Paul, yung mga aklat niya, importante rin na maintindihan natin na meron din application dapat ng rightly dividing yan. At mismo dun sa ating binasa, isang verse or at least dalawang verse ay inapplyan ng right division. So, ang right division ay hindi lang doon sa kung kanino naka-address sa pangkalahatan. Although totoo 'yon, na may mga books talaga na naka-address lang sa isang grupo ng tao. Ako naniniwala doon, na ang ating all scripture, merong mga naka-address, kung kayo naniniwala sa division na binabanggit ng Genesis 1:1, In the beginning, God created the heaven and the earth. Ako'y naniniwala na meron pong talagang mga scripture na isinulat, naka-address para sa mga destined to heaven, which is the church, the body of Christ. At meron ding scripture na naka-address sa mga destined to earth. Yung purpose ng Diyos sa earth ay iba. I believe sa purpose ng Diyos sa heavenly places na tayo ang concerned, members ng body of Christ. So, pwedeng right division yon ng all scripture. But, as I've said, kanina, nakita natin na kahit din mismo sa book of the law, meron ding mga distinctions doon. Okay? So, yun yung ginawa nila. They read in the book of the law distinctly, gave the sense and yung meaning, and then yung understanding, doon sa mga nakikinig. So, ganun din po tayo. It could be applied to any book, a book, a verse, a single verse, or a passage, mga kapatid, yung prinsipyo ng rightly dividing. Ang kadalasan kasi, common knowledge sa atin is, itong halimbawa, itong time pass scripture na ito is written to Israel in time pass, halimbawa, Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, and then yung early chapters ng book of Acts. Then sa Acts 9:28, ganun po yung ginagawa nating division, and then Romans to Philemon, and then Hebrews to Revelation sa Israel. Well, hindi ko naman sinasabing mali yun completely. Sa isang punto, generally we can say may punto yun, but we have to be very careful, mga kapatid. Bakit po? Dahil, halimbawa, kung ilalagay natin sa time pass, itong scriptures na binanggit, Genesis to Revelation, Malachi, Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Hindi ba malinaw naman po sa mga kasulatang yan na marami pa dyan, halimbawa sa Old Testament prophecies, sa binasa natin kanina tungkol sa Panginoon Kristo, marami pa dyan na hindi naman belong sa time pass. Kundi, ito'y may application or matutupad pa lang in the future, sa to come. So, kung ikukulong natin, magiging stricto tayo sa pagsunod sa chart, magkakaroon po ng problema. Yun yung sinasabi kong walang perfect chart. Nilagay mo yung mga books na yan sa time pass, pero it cannot be denied na marami pang scriptures dyan, so nilagay mo sa time pass, na tuto pa rin palang in the future. So, in that sense, technically, hindi rightly dividing yun. Hindi mo masasabing perfect rightly dividing. Kasi nga, kung magiging totoo tayo, dapat yung mga scripture na hindi pa fulfilled sa time pass or sa Old Testament scripture so-called, ilagay mo dun sa
to come, world to come. Ganun po dapat, mga kapatid. Ano po? Diyan din sa mga sulat ni Paul. Halimbawa, pag nakakita po tayo ng mga quotation from the Old Testament, no, scriptures, we have to be very careful. Huwag naman tayo mag-jump into conclusion na walang kinalaman. Halimbawa, ito, walang kinalaman, walang kaugnayan. What I mean, ano? Yung mga quoted scriptures na yan. At on the other hand naman, yung iba naman na, tignan mo, kinot ni Paul ito, ibig sabihin, walang pagkakaiba ang message ni Paul at ng 12 apostles. Walang pagkakaibang prophecy at mystery. I disagree naman. No? Malinaw para sa akin, mga kapatid, na iba ang tinutumbok ng prophecy, lalo na yung mga yung tinatawag nating fulfilled sa unfulfilled prophecies. No? Very specific dahil sa prophecy, sinasabi naman ng Word of God na yung mga yan ay spoken by God or by the mouth or through the mouth of all His holy prophets since the world began. Prophecy yun. Spoken, sinasalita. Ibig sabihin, revealed. Alam nila yon, no? Dahil sinasalita. On the other hand, ang mystery naman is kept secret since the world began. So, magkaiba po yun. Iba yung sinasalita, okay, ng mga propeta, no? O ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, bunga ng mga propeta, doon sa iningatang lihim. Kept secret since the world began. Pareho nandun yung expression na since the world began. Pero magkaibang nilalaman nun. So, distinction din yun. Division din yun sa Word of God. Pero again, we have to be very careful. So, pwede mong i-apply yan generally sa mga clat, pero doon naman sa ilang mga books or verses or passages, dapat i-observe pa rin natin yung prinsipyo ng rightly dividing as demonstrated sa ating binasang mga verses ngayon, mga kapatid. So, ulitin ko lang, yung timing, mga kapatid, ay importante. I disagree doon sa mga kapatid na nagsasabing hindi importante yung period of time sa rightly dividing. Dahil ang nakalagay nga is rightly dividing the word of truth. Again, binigyang punto ko na yan. Word of truth din naman lahat yun. At binabasa mo yung word of truth na yan, in-observe mo yung rightly dividing, you cannot evade, hindi mo maiwasang i-observe yung periods of time. Ayan, mga kapatid. At very obvious sa mga passages na ating binasa. Kung i-ignore mo yan, you will never get the right meaning, right understanding, mga kapatid, ng mga verses, passages na ating binasa, inaaral at aaralin pa sa all scripture na ito. So, dito makikita natin ng rightly dividing, mga kapatid, is not limited sa isang aklat lang o isang chapter lang o isang panahon lang, kundi it applies to all scripture, encompasses all periods of time. Particularly, may 3 main periods of time na binanggit. Time past, now, at saka to come. Again, sa to come, ginagamit ko po ang Colossians 2:17, ginamit po yan Hebrews 2:6 at 6:5 at marami dyan sa Hebrews dahil world to come ang issue dyan, mga kapatid. Okay, so sana nakikita po natin yung kahalagahan ng pag-aaral ng word of truth, rightly dividing, at yun po yung nais nating ipunto na kapag nag-rightly divide ka, kung ano yung sinasabi ng kasulatan ng rightly dividing or right division, yun po yung ating susundan. Nasa inyo po kung gagamit po kayo ng chart. But again, as I have said, no, hindi po perfect ang chart. Ang word of God lang po ang perfect. At kung talagang yan ay dinisign ng Diyos, yung mga chart na yan, dapat meron pong chart na naka-outline sa Word of God para hindi na po tayo maliligaw. Okay? Para hindi na po tayo magkakamali sa ating tinuturo. Ayan. So, ganun po, mga kapatid, yung ating pong emphasis, ating pong teaching o pag-aaral ngayong gabi. Nawa ay mamotivate tayong lalo pang magsaliksik mag-aaral. Kung meron man po akong pagkukulang, pagkakamali sa aking approach, no? Kung halimbawa tingin niyo ay masyadong harsh, sarcastic, ano po, ipagpamanhin niyo, mga kapatid. I'm just expressing this way, at kung may kailangan baguhin dahil yan naman ay tinuturo din po ng kasulatan, and I'm willing to submit. At kung meron pong mali, you can chat me, i-share nyo sa akin. Mas mahirap po yung tayo po ay nagsisiraan o nagbabanatan. Pare-pareho po tayo mga anak ng Diyos, tinubos ng dugo, member ng body of Christ, whether you like it or not, magkakasama tayo in the heavenly places or in our destiny, in eternity, mga kapatid. Ano po? So,
Sa mga hindi pa po nakatitiyak ng kanilang kaligtasan, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa po huli ang lahat. Matagal na pong tapos, kumpleto ang kaligtasan, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay pumarito sa sanlibutan, nagkatawang tao, in the form of a servant, in the form of men, at nagbuwis ng kanyang buhay, isang adikain na kailangang tuparin dahil nasa mga kasulatan. No? Yung timing din ng kanyang pagparito, importante din po yun. No? Merong appointed time na nakalagay sa Word of God, at nangyayari na po yung ginawang pagsakripisyo. Nangyayari na po yung pagtubos sa ating mga kasalanan. Hindi po natin kailangan ng religion, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Please, kung tayo po ay mananatili sa religion, kinalulungkot kong sabihin, you will never know the truth and you will never be saved. Ang Savior, tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, at yung kanyang sakripisyo, yung kanyang ginawa lang ang dapat nating kilalanin at sampalatayanan. Hindi yung ating ginagawa, hindi yung ating religious activities, hindi yung organizational policies or kung ano-ano pang mga ipinagagawa ng organization ang gagawin natin upang makamit natin yung pabor ng Diyos sa kaligtasan. No, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Siya yung namatay. Siya yung nagbuwis ng kanyang buhay. Siya yung nagpadanak ng kanyang dugo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, upang matubos ang lahat nating kasalanan. At hindi tayo maparusahan sa ating mga kasalanan. Makawala tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang ating tagapagligtas, inilibing at muling nabuhay. Patunay na nagtagumpay. Tagumpay ang kanyang ginawang pagsasakripisyo, pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, at ganoon na rin na tiyak din yung ating katagumpayan laban sa kapangyarihan ng kamatayan, dahil tayo ay mabubuhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito. Kaya sumampalataya, kaibigan, kapatid, kamag-anak, magtiwala sa Panginoong Jesucristo na siya lang tagapagligtas, yung kanyang sakripisyo, tiyak ang iyong kaligtasan, buhay na walang hanggan, kapatawaran ng lahat ng iyong kasalanan. Ikaw naman ay anak ng Diyos, patuloy kang mag-aaral ng salita ng Diyos, magsaliksik, pahalagahan ng bawat salita ng katotohanan, at kapag naintindihan mo yan, na-appreciate mo yan, lilikha ng edification, comfort, peace sa iyong kalooban, kapangyarihan ng Diyos kikilos sa iyo. Be a part of the ministry that God is doing today in the dispensation of the grace of God. Hindi mo na kailangan pang may mag-appoint sa iyo o may mag-ordain sa iyo. Automatic, kung meron kang desire sa Word of God at nag-aaral ka, the Word of God has its own power to motivate you, encourage you, kahit wala ka pang organization. Hindi ko sinasabing masama ni-organize ang ating sarili. The church itself, the body of Christ, is well organized by God Himself through the Word of God. Naintindihan natin kung paano yan. Pero kung halimbawa gagawin po natin ginagawa ng nasa religion, man-made way of organizing themselves, religious way of organizing themselves, I beg to disagree, mga kaibigan, mga kapatid. Just continue to preach the gospel, make known the truth, teach the word rightly divided, kahit na maraming opposition at hindi sumasang-ayon. Please God, ang Diyos po ang ating i-please, siya po ang ating i-honor, not ourselves, not our organization, at nobody but God and Him alone. At muli, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin itong ating pagtalakay next Sunday. Hopefully, matapos natin lahat, no? Marami pong mga detalyeng dapat na bigyang pansin, mismo dito sa key verse natin to understand ito pong word of truth, rightly dividing. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig, pakikibahagi sa pag-aaral nito, at let us pray for one another, edify one another through the power of God's word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, katapatan, sa katotohanan ng inyong salita. Di ka po nagkulang. You have given us words, pure words. Your words are very, very pure, Panginoon. Ipinreserve mo ito at ito ay nasa amin ngayon. Hindi po kailangang mag-rely o magtiwala kami sa aming karunungan, sa mga salitang binuo ng kaisipan ng tao, man-made terms or expressions, theological terms, kundi sa exact words ng Scriptures. We believe your word na ito lamang po ang tunay na makapagbibigay sa amin ng edification. It will make us spiritual. And through this word, we can serve you, honor you, and glorify you. Ito ang lahat aming dalangin pasasalamat sa pangalan po namin Panginoong Jesucristo, namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan.
Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga. Grace and peace to us all in Christ.